Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. Ngayon po ay nandito po kami sa sasakyan. Kasama ko po si Kalingap Alvin, saka si ate, at saka si Merry Friends. Ayan. For today's vlog po is susunduin po namin si Ate Julie sa terminal. Dun sa bus. Terminal po ng bus sa Daet. Nandito po kami ngayon sa Daet. Papunta na po kami sa terminal. So excited na po kami. At kagabi pa. Lalong-lalo na si ate, si classmate niya. Susunduin na po namin siya. Salamat po sa mga taong tumulong para mapauwi po. Shout out po kay Ma'am Rowena. Yan, katukayo kapangalan ko. Tapos kay Kuya Marlon Bautista. Kuya Marlon, shout out. Saka kay Ma'am Lucita Laksa. Ayan po, sila po yung mga nag-call sa amo ni Ate Julie. Yan, malapit na po kami sa terminal ng bus. Ayan na po, papasok na po kami sa paradahan ng Superlines. Ito na lang ha. Yay! Nasaan na kayo si Ate Julie? Inut-inutan pa. Ano na? Ayun na po, nandiyan na po, nakita na po namin si Ate Julie. Wow, excited na po si ate. Ayan na, salamat po sa Lord, nakauwi na po si Ate Julie. Kasama ko na po ma'am siya. Salamat. Ayan na, kasama ko na po sa ma'am. Thank you so much po. Yun na po. Yun na po namin si Ate Julie. Totoo na. Nagbi-video call po si Mama Rowena. So surprise nga po namin. Bukas na. Sa amin muna si Julie. Magas maganda sa umaga. Opo. Kaso lang may pasok sila. Ay, may pasok na. Mga hapon na siguro po kami pupunta doon. O kaya punta kami ng ano. Depende po kung pupunta kami sa school. Mas surprise si Jamaica. Ay, bakit? Sana. Thank you so much po. Thank you so much po, Ma'am Rowena. Binigay yung sahod mo? Ay, hindi po. Nagchichikahan pa po sila. Hindi po binigay. Yan. Sige na lang ang importante. Oo, nandito na. Katabi ko na si May. Salamat po. Namuti man si Ate Julie. Namuti. So, ayun po. Ngayon po is, nandito po sa amin si Ate Julie po. Mamaya po is, i-interviewin po natin siya tungkol po sa naranasan po niya sa ibang bansa po. Kakaligo lang po ni Ate Julie at tara po. Ate Julie, nakatulog ka naman po dito ng maayos. Oo, sarap ng tulog ko. Wow, kasi wala ka na dun Sa agency, Diyos ko. Oo, sa agency. Ano pong nangyari sa agency mo po? Bali nung nasa agency ako doon, Diyos ko. Isang beses lang ang kain, tapos libo-libong ipis ang Ay, grabe po ano? kasama namin doon sa pagkainan, nagagarapan sa higaan. Ay, grabe Tapos sa po. mga lagayan ng gamit, puro ipis. Ang daming ipis talaga. Pero sa ibang agency po, hindi naman po Ay, hindi ganun. naman daw ganun. Ewan ko lang yung agency namin at ganun yung talagang experience namin. Mm. Tapos dami namin doon, iba-ibang country, andun yung Ethiopia, Kenya, Uganda, Nigeria. Ayan, meron na nga doon halos nasisiraan na ng ulot. Sabi, nagugutom daw at 3 buwan na doon. So ibig sabihin po talaga yung agency nyo talaga ay ano po, talagang pangit, talagang illegal po ano. Oo, tapos yung cellphone namin talagang kinumpis ka bago kami pasok sa agency, kinuha yun.
Wala. Akbala ako, hawakan ko na lang yung cellphone ko, yung pauwi na talaga ako, yung sa airport Oo, na. ano nga po kami, nag-aalala, sabi, nasaan na kasi Ate Julie, baka kung talagang nasa agency na ba talaga siya o ano, buti naman nga po at nandoon ka, kaso puro ipis po pala. Oo, Diyos ko, grabe. Talaga magkakasakit talaga pag nagtagal ka din, magkakasakit kasi ang dumi. Pero nakakakain ka naman po doon Ate Julie ng maayos sa agency. Isang araw nga, sa isang araw, isang beses. Yun lang yun. Tapos ang ulam po. Ang ulam ay yung gaya ng beans. Ganun lang. Ganun yun. Ganun lang po, beans lang. Siyempre, no choice ka kahit ba ayaw mo na kainit kasi ganyan. Kakainin mo para magkalaman ang... Oo, at gutom ka. Ganun. Ay, grabe po pala yung pinagdaanan mo po Tapos talaga. minsan nga, may nangyari nga doon, di ako makapaniwala. Pag naliligo ako, katok ng katok yung staff doon. Bilisan po daw. Hindi ko alam kung bakit. Ang pala may pulis. May pala pulis. yun, nag-check yung pulis doon na kung sino nga, kung may mga naka-stay pa na mga ano doon. Halimbawa, mga 3 months na po, mga ganun. Oo, dapat pag gano'n na may sinauli or may inano doon, kung wala talagang mapasukan, pauwi na. Papauwi na. Ini-stack naman ng agency So, doon. ibig sabihin, pinatago po kayo. Ibig sabihin po, talagang... Oo, pinabilis akong maglabas sa CR. Pinatago kami doon sa kwarto nung nag-staff. Ayun, nakatarago kami lahat doon, pati yung mga gamit. Ewan ko kung ano yun, ba't nagnago kami. Basta mga pulis po sila. Pulis. Itinatago po kayo. Ay, grabe po talaga ang mga ano. Tapos sabi nga sa akin nung staff ng isang beses daw, hinuli siya. 5 araw daw siya doon sa kulungan, na kahit daw may reckless siya, isang underwear lang dala niya, ganyan. Ayaw niya na daw talaga, kaya nag-o siya na para nung alam niyang ano naman yung mga pulis, ayun, tinaraw kami, ewan ko. Illegal po yung agency niyo po, na napasukan. Ay, grabe po talaga. So, ngayon, Ate Julie, finally, nandito ka na po. Iso-surprise po. Mapapanood niyo po ito mga kalingap sa vlog po ni Kalingap Alvin. Ang pagkikita po ng mag-iina. Ayan. Excited ka na po, Ate Julie? Oo, miss ko na yung mga anak ko. Opo. Talaga. Ayun nga lang, hinatid ako ng agency doon sa airport. Kahit sabing alas 12 ako ng ating gabi aalis, hinatid ako alas 8, walang kain. So, okay lang. Okay lang, basta makauwi. Oo, kasi makakauwi na ako. O kahit ba uwi ako walang-wala, sabi ko, okay lang to. At least ako buhay, uwi ako, makipagpamilya ako. Ganun talaga, nakaka-excited. Doon po, Ate Julie, sa amo mo po, sa pinagtrabahuhan mo sa Saudi, kumusta naman po yung pagkain doon? Tipid po talaga? Oo, tipid talaga. As in, kahit ba sabihin sa trabaho, pag nag-umpisa ka na ng umaga, di mamakailan ko kahit isang kubos, isang tinapay lang yun. Sa draming trabaho, maghapon yun. Tapos ang tanghalian doon alas 5. Ganun, yun naman ang sunod kong kain. Kaya minsan pag nakakaano ko ng gutom, inom ng tubig. Tubig lang po? Oo, malaki bagay yun, 3rd floor. Tapos mag-isa ka lang po, Oo. Tapos bali, walang pahinga. Dire-diretso yun. Tapos gising naman ako ng alas 6. Grabe pala ang pangyayari kay Ate Julie talaga. Oo. Mga kami lang po ang nakikita. Ayan, yung inano ko doon. Pag matapon ako ng basura sa gusto makakita ng tao. At paglalabas ko, ayan, nakarabang sa akin yung camel, unggoy. mga unggoy doon, yung aso. Ayun lang ang nakikita ko lagi. Ayun. Hindi ka pala talaga doon makakahingi ng tulong. Oo, kasi puro bundok doon, paikot ng bundok. Tapos sabi mo po, yung mga kapitbahay na malalaki din, parang may naririnig ka pong nag-iiyak. Ay, isang gabi, nangyari talaga nung iniwanan ako nung amo ko. Baguhan pa ako dun 3 araw ako iniwanan nila doon. Hindi ako makatulog gawanan doon sa kapitbahay namin kasi padirang pagitan. Naririnig ko parang may nag-aiyak doon. Sabi ko, ano ba to? Ngayon, sabi ko baka ako, natatatan malaki din bahay ng Ngayon, sabi ko doon sa agency ko, sabi nila sa akin, guni-guni ko lang doon. Pero talaga, naririnig ko talaga gaiyak. Sabi nung agent mo po, guni-guni mo lang na. Guni-guni baka doon tinatakot ko sa sarili ko. Pero talaga, 3 gabi yun, naririnig ko nag-iiyak po. Siguro po, din po yun, Hindi ko din katulong. Oo, ang taas. Hindi ko talaga maano kumayan. Pero naririnig ko may nag-iiyak. Nag-iiyak po, kawawa naman po pala yung mga nasa Saudi po, Ayan po. Ayun po, guys. Kaya po, nandito muna po si Ate Julie kasi po, isa-surprise po. Surprise po na Kalingap Alvin. Sila, Ate Jamaica po. Yehey! Finally po, nandito ka na po sa Pinas talaga. Maraming salamat po sa mga tumulong. Katulad po nila Ma'am Rowena. Yan, sila Kuya Marlon Bautista. Shout out po sa mga paabot ng mensahe sa agency, sa OWA, sa Polo para po mapabilis po yung action para mapauwi po si Ate Julie. At ngayon po, nandito na talaga si Ate Julie sa Pinas. Totoo na po ito, nandito na po siya sa boarding namin. Mamaya po punta po kami sa Jamaica. Yan, masayang-masaya na po si Ate Julie. Sobra. Ano kayong magiging ni Jamaica sa kanila Mag-iiyakan talaga yun kasi Diyos ko po.
Nung time na nung unang sa akin, talaga wala na ako ng pag-asa. Pero syempre, nung time na parang nag-miracle ba si God, nagginawang way sila Kalingap at saka si ate. Oo, yun. Parang doon ko din na na go lang talaga ang buhay. Huwag mawala ng pag-asa. Parang ganun. Ayan po. Wow, ito, nakauwi talaga ng buhay. Opo, nakauwi. Kompleto. Kompleto naman si Ate Julie. Wala na mga... kahit, magkano po, nakakuha ka po ng 2K po, Oo, yun. Pamasahe. Oo, kasi pagdating ko nga doon sa airport, wala talaga ako. Tapos yun, nakita ko yung ng uwa, sinabi ko yung problema ko na wala akong pamasahe pag-uwi ng Bicol. Ayun, tinulungan nila ako, nagpilap ako doon. Nakakuha ako ng 2,000. Yun yung pinamasahe ko. Pauwi po dito ng Bicol. Pauwi ng Bicol. Ayan po. Saka si Ate Lucita Laksa po, shout out po kay Ate Lucita Laksa. Siya po yung nagko-call din po sa amo mo, Ate Julie? Agency. Opo, buti nga po at marurunong silang mag-Arabic. Oo, talaga. Kasi 10 years na sila doon sa Saudi. Sa Saudi. Kaya magaling na sila makipag-usap po, Oo. Ay, buti naman po at naihatid ka talaga nung amo mo po sa agency po, Oo. Kaso kinakabahan kami, Ate Julie, nung po nakaraan na pagsabi mong ang maghahatid sa iyo ay yung amo mo lang na lalaki. Oo. Pero nagtawag yung agency ko na hindi naman pwedeng, yung amo ko lang talaga. Sabi naman ng babae, sasama na lang daw sila yung mag-iina. Ay, family. Oo. Tapos pagdating namin doon, habang siguro nakalapas kami sa oras na binigay ng amo ko, nagtawag yung agency. Sabi ng amo ko, yala. Kasi malapit na daw, tapos yun, ipinarking na nga yung nandoon. Ayan. Pagdating doon, nag-interrogation na kami. Sagutan. Yung madam ko, na alam niya naman nagsisinungaling siya, wala siya sa pangyayari. Nung mapagsabihan nung nung worker ba, sa migrant worker ba, nagninginig na siya, nagaganon-ganon na siya, takot niya. Kasi nagsisinungaling siya, sinabihan ko siya, wala talaga siya doon sa pangyayari yun. Sinasabi niya. Pinagtatanggal niya po yung asawa niya. Oo, ba't di naman daw yung magagawa? Kasi panglima na nga daw ako doon nakadama. Panglima ka na? Oo, ngayon lang daw nangyarang may nagreklamong gano'n. Sabi ko naman, baka naman na natatakot yun, kaya hindi nagawa na. Kasi kung panlima, ba't hindi nataragal na? Oo, panglima ka nga siguro talaga may ginagawang kalukuhan tong asawa niya. Tinutolerate lang ni madam, kaya ganyan. Sabi ko naman, nagpunta ako dito, madam, sa Saudi para magtrabaho. Hindi ka ako dito prostitute. Sabi kong gano'n. Sabi mo po. Nagsagutan po pala kayo doon. Bahala siya kung hindi nyo ka na-intend. Basta sinasabi ko yung sa yun. Marunong man mag-intindi yung tinatranslate. Ayun, hanggang sa ko na nga, nanginginig na nga si madam. So, okay na po. Naging okay man din po yung permahan nyo po. Areglohan. Oo, nag-areglo na. Tapos yun nga, karegluhan nga kami, kaya lang talagang asin yung ng sweldo ko, wala, hindi binigay. Hindi po binigay yung mo? Ay, grabe po, lang ako dun nag-isang buwan may kalahati kasi ako sa kanila. Mahirap lang naman po pala yung family yun, yung amo mo. Oo, kasi ko sila nun pag magamit ako ng tubig, siyempre kailangan natin tubig sa paglilinis, sasabihin ako niyan, slowly lang daw sa paggamit ng tubig kasi expensive daw. Ganun na. Pag malinis ako ng CR, masabi yan, lang daw sa ng tubig. Kasi kinukuskus ko lahat yun. Siyempre, kailan ba naman? Alikabok. Hindi. Yung ko, sinasabod ko yung CR. Opo. Masabi yan, lang ang tubig, ganyan. Ganun lagi sila. Tapos, pag yung Sunrox naman, Sunrox na lang yan basihan mo na sa Sunrox. Sabi ko, madam, wala na pong Sunrox. Sabi daw niya, di nagbili sa baba, isang maliit na Maliit na Sunrox. Tapos sabi niya, tipirin yan, kunti lang gamitin kasi lahat na lang sa kanila expensive. Ibig sabihin hindi man po talaga sila mayaman. Tapos kahit masabihin may rep sila, makita mo lahat naman dun kubos. Kubos ang laman. Tinapa yun. Grabe. Ano po, Ate Julie, masasabi mo po sa mga kapwa natin Pilipino na talagang abroad sila? Masasabi ko lang talagang ngayon napatunayan ko na hindi talaga basta-basta pag-abroad. Kasi gaya nga sa nangyari sa akin, kung hindi ako natulungan, siguro hindi ko din alam kung nakauwi pa ako or na-rape ka na po sana, po. Nga, kasi naghingi ako ng tulong. Una ko talagang hininga ng tulong talagang agent ko. Kasi yun, sabi nila sa akin sa Pinas, kung anong problema, agent muna ang sabihan. Then diretso sa handler, sa agency na yun. Tignan mo, nang magsabi ako sa kanila, sabi pa nila sa akin, kung ako Julie sa kalagayan mo, hinawakan ko na lang yung private part ng ni Baba, tapos sinila ko. Tapos, pag inulit, tutukan mo na. Tutukan mo na daw po ng kutsilyo. Yan, takutin ko ng di kulong ka. Yun yung advice nila sa akin. Tapos, yung isa naman na, doon, sabi
mag-iwas ka na lang, magbalot Tiisin. ka. Tiisin. Oo, magtiis ka, tapos ilak mo yung kwarto. Paano nga, lagi nga ako nakabalot kasi nakahijab nga ako. Bawal man. Tapos yung kwarto ko naman, paano ko mailak? Wala nga pinto, walang lock. Tapos wala man lang kahit mabigat-bigat na doon sa Pandagan. kwarto. Upuan lang naka din. Oo. Ay, grabe. Kaya yun. Tapos bago ako mag-alis dun sa, mag-alis ako dun sa agency namin, meron pa talaga as in human link, agent ko, ka-agency ko, na yung handler ko din, na naawa ako dun kasi single parent siya. Bali kasi anong nangyari dun, may mga pasa-pasa siya sa katawan. Binugbog po. Binugbog siya nung anak nung Anak ng amo niya. Kasi nag-aalaga siya ng baby. Yung baby ay 5 months. Ngayon nakahiga dun sa all around siya. Ngayon iniwan niya na muna. At tulog yung bata. May nakita, bigla nag-iyak. Binubugbog na pala nung bata, nung kapatid. Dinawa siya siyempre kung ano mangyari doon sa baby. Binuhat niya. Nang binuhat niya, siya naman yung piligang suntok sa So, nabugbog siya. Nakita ko talaga yung mga pasa-pasa niya. Nandun na din po sa agency. Sa agency na naabutan pa niya. Nagpa-uwi din po. Nagpa-uwi siya. Oo, kasi nagtawag din siya doon sa agent niya na ganito. Binubugbog. Oo, ang sabi, magpahatid ka sa agency. Hinatid siya nung amo niya sa agency. Nang maihatid siya sa agency, may video pa siyang pinasa doon sa agent niya. Na ganyan yung nangyari sa kanya. Oo. Ang nangyari parang nung nandiyan na siya sa agency, nagtanggi na yung agent niya na sabi ganito, magpa-change employer ka na lang, ganyan. Oo. Tapos, ang ginawa naman ng amo niya, ayaw siya pagpatrabawin sa iba. Kaya ang ginawa ng amo niya, Babalik po. Oo, ibig sabihin mag-change employer nga, magpalito ng ayaw na nung amo niya na pagpatrabaho siya sa iba. Ang gusto nung mangyari ng amo niya, kung magtatrabaho siya, balik ulit sa kanila. Ayaw na nung kasi si Baba, yung mismong amo niya lalaki, napasok din sa kwarto niya, na naka-underwear lang. Gusto ko yung mga baba na yun. Oo. Tapos, nung time na ang ginawa ng amo niya, block siya doon. Naka-block na siya doon sa Saudi. Ang gusto naman mangyari ng agency dito, magpatuloy siya magtrabaho, naka-block na nga siya. Ngayon, ang sabi niya sa akin, gusto na lang daw niyang umuwi kasi nga single parent siya, may 3 anak. Ngayon, ang sabi naman nung mismong may-ari ng agency namin, na si Janice, ang asaway Arabo din, ang sabi niya, hindi mo ba ako kilala? Sabi niya doon sa yung Pilipinong kabayan na nandun, hindi mo ba ako kilala? Ang asawa ko ay ang Arabo din, mapera kami. Pwede kong kausapin yung amo mo na gawang ka ng kaso dyan at ipakulong ka para ikaw ay matuto. Tinakot po yung OFW. Tapos, ayaw kung umuwi ka dito o makita kita dito, papatayin kita. Talaga sinabi niya yan. Tinakot. Oo. Bali nga, may dala nga ako dyan yung sinulat niya. Sinulat kami. Yun po yung nagpapatulong po. Yun, nandyan sa akin yung sulat na naging yung information niya. Taga Mindanao, siya. Bukidnon, taga Bukidnon. 33 years old. Ano na po kay Ate Julie mangyayari doon kung nasa agency siya ngayon? Ngayon, nung umalis kasi ako, iyak siya ng iyak. Kasi natatakot kasi siya. Ang lalaki ng mga kasama niya doon na taga ibang bansa. Nag-iiyak. Nung Ethiopia, sabi ko sa iyo, nag-aaraway. Minsan may kutsilyong hawak. Oo. May nag-ano na doon. Parang siguro, hindi ko naman nasisiraan na ng ulo kasi nagawala-wala na nga. Ganyan. Sabi, maliit lang naman yun. Yung babaeng Pilipino doon, sabi ko sa kanya, lakas loob mo lang. Sabi ko ganyan, at baka makauwi ako maibigay ko sa OWA itong letter na pinadala mo sa akin. Matulungan ka. Sabi ko ganun. Nang may ko nga to sa OWA, sabi na dapat may relatives bang mag-asikaso. Yung relative nung Oo, meron man lamang mag-anong ganyan. Kumbaga, itutulungan mo na sana Ate Julie kasi po pauwi ka man na nga dito. Oo, nagmamakao sa akin, dalhin ko daw ito. Tapos ibigay ko sa OWA kasi hindi nga na siya makahawak ng cellphone kasi wala magpasok kasi agency na binalik ka. Kumpiskado na. Wala ka ng time na makahingi ka ng tulong. Grabe, wala na siyang pag-asa rin sa agency namin kasi binabantaan na siyang papatid para sa Pinas. So, ang pag-asa na lang sana yung OWA po. Yung OWA nga, oo. Tapos yun nga, sabi, gagawin pa ng kaso sa Saudi, kausapin daw yung amo doon para siya ay makulong doon. Siya pa ay talaga ipakukulong ng doon. Diyos ko, grabe. Babalik na rin. Oo, parang ganun, para matuto. Kaya na, sa sobrang niya, nag-iyak siya doon, buti pati, magpakamatay nila. Sabi ko, huwag isipin yan, sabi ko ganyan. Ganun ka din, sabi mo, ganun. Kwento ko din yun, sabi ko, alam mo, ganyan din ako nung una. Sabi ko, wala, talagang mag-give up na ako. Pero kako, nag-miracle kako sigad, namiglang naisipan ko yung mate ko, na-share ko problema ko. Ito ngayon kako, porsigido ka kung makauwi ng buhay kasi ganun ka ako nabigyan ako ng pag-asa sa kaya ko ka wag ka mawala ng pag-asa baka ko din yung way na may ko tong sulat mo or may makaalam ng mo makauwi ka din. So kukunin po pala namin Ate Julie yung information po nung nakasabayan mo sa agency kasi baka sakaling may mga follower po si Kalingap Alvin na makatulong po.
Nakakaawa nga. Kakaawa man pala, Kasi bugbog single sa... parent siya, tatlo yung anak niya. Bugbog sarado po pala May siya. mga pasasyon. Tapos nung mangyari yun, kinagabi, yung mga nangyari yun, kinagabihan, 2 araw siyang nilalagnat siya. Kasi nga bugbog. Oh, buti nga may gamot pa man akong dala noon. Ay, binigyan mo ate ng gamot. Oo, binigyan ko siya, may bioflap ako, binigay ko sa Opo. kanya yun. At ang sakit nga daw ng ulo niya, tapos ang katawan niya. Grabe. Ay, kaya baga parang kasi talaga kasi natatakot ako sa mga balibalita sa Saudi. Kaya lang na ano ako doon sa sabi ng agent namin na pag nasa Saudi na kayo, mumonitorin ko kayo, bumonitorin kayo ng Saudi doon, ng buwan-buwan, huwag kayo mag-alala, ganyan. Eh, yun Hindi nga. naman po totoo. Hindi totoo. Kasi ngayon nasabi ko na nga yung problema ko na ganyan-ganyan. Sabi pa naman sila sa hindi ka pa naman nara-rape, hindi ka pa naman na nagagawa na nagpapaano na daw kung ganyan-ganyan. Antayin pa talaga nila may mangyari. Oo, iintayin pa nilang may mangyaring masama sa'yo, Ate Julie. Oo, yun ang gusto pa Ay, nila mangyari. naku. Kaya makarecruit nga lang sila, makaano lang ng pera. Wala Pag na. nandun ka na sa Saudi, bahala ka na sa buhay mo, wala mag-aasikaso. Kaya ano Ate Julie masasabi mo sa mga Wala sa mga ganyan-ganyan kasi nasubo ko na nga. nasubukan mo na? Oo. Tapos ngayon, di ba, kanina lang may nagtawag sa akin. Oo. Yung kasabayan ko mag-flight. Ay, opo, yung katawagan mo kanina. Oo. Si Ate Lorna, nasabi nga nila na aksidente nga siya doon, na kuryente kasi pinalinisan ng amo niya ni Madam. Yung... Sa Saudi din po yun, ate? Oo, malapit yun doon sa akin. Nagtawag sa akin na namamaga na nga daw yung paa niya. O, kasi na-slice nga at nakuryente baga siya. Ngayon, ang gusto mangyari nung madam niya, tatanggalan siya ng wifi para daw di na makakontak. Tapos yung hindi siya binigyan ng gamot. Tapos yung daw nasira niya, babayaran pa niya yun. Aksidente baga. Yung nakuryente po. Nakuryente. Nakuryente na Oo, nga. si Ate Lorna naman damat po yun. Oh, yan po ang nagtawag po sa akin. Baka po may kakilala po. Ma'am Lorna. Lorna Mandamat. Pasig. Taga Pasig, kasabayan mo po. Oo. Nasa Saudi din, na kuryente, na aksidente mo. Na-aksidente siya, pero pinapabayaran niya yung nasira niya, tapos namamaga na daw yung paa niya, di mo siya binigyan ng gamot. Ang gusto pa daw mangyari nung amo, tatanggalan siya ng wifi. Ay, yun na, grabe. nang hinuwari niya, di na siya makakontak. Kaya, naghihingi na naman po ng tulong. Grabe. Parang ganun ba gamit, no? Salamat po sa mga impormasyon na nakuha namin, nalaman namin na ganun pala talaga po. Kahirap mag-abroad po. Grabe po, timbang buhay. Talaga. Kaya ngayon talaga ayoko na. Ayaw mo na po. Ayoko na gawa ng gusto sa naranasan ko, nakatrauma talaga ako. Nagka-trauma. Sabihin mo, kaya yung mga Kung mga nasa ibang bansa o mga nag-a-abroad, nasa abroad, yung mga kapamilya po nila, naku, huwag naman po puro hingi kasi di nyo po alam kung ano talaga ang totoong nangyari po sa pamilya po ninyo na nasa abroad. Ano, Ate Julie? Akala kay Ate Julie, mayaman ka na, Ate Julie, doon sa barangay. Sa barangay. Abroad o OFW nag-abroad. Kaya magugulat po sila na nakauwi ka na pala sa Pinas. Kaso walang pera po. Importante buhay. Ako nakauwi. Para makita yung anak. Sabi nga niya, pag ang buhay na wala na talaga. Pero ang pera, di ba nakikita na nakukuha din yan, di ba? Tama. Yun po. Maraming salamat, Ate Julie. At excited na po si Ate Julie. Yes. Diyos ko, nakaka-excited talaga. Okay. Yun po, at naihatid na po namin si Ate Julie sa kanilang bagong bahay. Yun po, bye-bye po. Maraming salamat po sa panonood ng aking vlog. Salamat po sa mga nagsusupport po sa amin ni Kalinga Pal. God bless you all po. Bye-bye po.